Bata pa lang talaga ako, pangarap ko na makapag-abroad. Para kasi sa isang batang nangangarap, ang sarap isipin at pakinggan ng salitang abroad. Pag naiisip ko dati, hala, pag nakapag-abroad ako, doon na kami yayaman, mabibili ko na lahat ng luho na gusto ko, mababago na yung buhay namin. But in the reality, hindi pala ganun kadali ang buhay dito sa abroad. Dati kasi sa isip ko, pag may kakilala ako tapos yung kapamilya niya nasa ibang bansa, ang sa isip ko kaagad, mayaman to sila kasi nasa ibang bansa yung pamilya niya, ganyan kaagad. Paano ko nasabing mayaman sila? Kasi syempre pag bata ka tapos nakakita ka ng balikbayan box, isipin mo na kaagad, ay naman yan sila. May mga bagong damit, maraming pagkain, chocolate. Kaya naiingit talaga ako dun sa mga pamilyang meron silang miyembro ng pamilya nilang nasa ibang bansa. Pero hindi naman yung inggit na talagang, eto gusto ko tong pabagsakin. Hindi ganun. Kumbaga naging motivation ko yun para sabi ko sa sarili ko, one day, gusto kong makapunta ng ibang bansa. Natatandaan ko pa nga nung nag-decide na talaga ako na i-push na yung pag-abroad ko. Mula pagkuha ng NBI, pagkuha ng passport, sobrang excited pa ako nun. Way back 2015 pa yun, bata pa kasi ako nun, 21 pa lang yata ako. Tapos eto na nga, di pupunta na ako na ibang bansa. Hindi pa ako nakakarating dito na UAE, pero kinuwento, sa sobrang ka-excitedan kong ikwento sa inyo, nagkakanda-utal-utal na ako. Ang sabi ko nun, papunta pa lang ako dito ng UAE, hindi pa ako nakakaalis, iskwentado ko na kung magkano yung sasahurin ko sa loob ng 2 taon. Sabi ko, ay hala, ang laki ng sahod, ganito, ganyan. Siyempre, para sa isang first timer na OFW, sobrang laki na nung sayo, di ba? Sabi ko, hala, makakaipon ako ng ganito. Pag uwi ko ng Pilipinas, marami na akong pera. Yung pala, scam. Kasi pagkatapos ng 2 taon kong kontrata, Diyos ko po, ang natira, ang naipon ko ay resibo. Tapos, di gantoan Ang sabi ko, tatapos ko na yung 2 taon kong kontrata, di sabi ko, sige, isang kontrata pa ako para baka makaipon na ulit ako sa susunod na kontrata. Tapos, ang ending, natapos ko na ulit yung isa ko pang kontrata. Ang ending, ayun, ang dami ko nang naipon. Resibo na naman. So, bakit ko nga ba sinasabi itong mga bagay na to? Gusto ko lang may pa-realize dun sa batang ako dati na pag nakakakita ng balikbayan box, ang isip ko na kaagad ay halatang naman yung pamilya niyan, may nasa abroad silang kapamilya. Gusto ko lang iparealize sa kanya na hindi lahat ng nasa abroad ay mayaman. At hindi lahat na may ipinadalang balikbayan box ay maraming pera. Kasi bago may ipadala yung balikbayan box na yun, ang isang OFW na kapamilya nila ay madaming tiniis na pagtitipid, tiniis na magtipid ng pagkain para makaipon at makabili ng mga ipapadala sa Pilipinas. Maraming tiniis na puyat, pagod. Kaya gusto ko lang sabihin sa batang ako dati na hindi lahat ng OFW ay mayaman. Gusto lang talaga nilang maibigay at mapasaya yung kapamilya nila sa Pilipinas. Nakaka-proud lang din na natupad ko yung sinabi ko dati sa sarili ko na gusto ko mag-abroad. Pangarap ko mag-abroad, na nakapag-abroad na nga ako at ang baong ko lang talaga dati sa sarili ko ay yung mga salita na me no like, me good. Kasi hindi naman talaga ako marunong mag-English nung nasa Pilipinas ako. Sino ba naman akong nagkakating classes lagi tuwing subject namin ay English or Math nung ako'y high school, di ba? Can you imagine na makakapag-abroad ba yan? Lagi nagkakating classes yan. Sabi nga, pagka si God ang nagplano, walang makakahadlang, di ba? Kaya doon sa mga nangangarap mag-abroad, kahit hindi kayo nakatapos ng kolehiyo, huwag kayo mawala ng pag-asa. I-push nyo lang yung mga pangarap nyo kasi walang ibang magpupush sa inyo kundi mga sarili nyo. Paano ka ba naman kasi mag-i-English nung high school kami yan Pag ikaw ay nag-English, mapagkakamalang kang may sayad. Ang uso pa lang kasi talagang salita na yung mga Becky words, megaligi, megalugoy, mga ganon. Hindi pa uso yung mga rich kid. Ganyan na lang muna ang ating chikahan. Ang dami ko na naman i-chika sa inyo. Basta ikaw, kung meron kang pangarap mag-ibang bansa, i-push mo yan. Ituloy mo yan kasi hindi lang sa sulok ng bahay ninyo ang mundo, day. Ang laki ng mundo. Ang dami mong pwedeng puntahan na bansa, ang dami mong pwedeng kainin na iba't ibang pagkain, ang dami mong pwedeng pag-aralan na iba't ibang kultura. Explore yourself kasi minsan lang tayo mabubuhay dito sa mundong to, ika nga, diba? So, yun lang. Thank you for watching. Follow mo naman ako. Pause na ako dito kada daldal. Charing! Yun lang. Thank you for watching. Follow for more. Mas salamat!